brothers and sisters in the Lord. I am Pastor Willan Gagis, and I welcome you all to the Foursquare Church, San Juan City. This is our Wednesday prayer meeting, and thank you so much for joining us tonight sa ating pong pananalangin. At na-expect po natin na may gagawin ng Lord sa gabing ito as we come together in His presence, as we enter His courts, His gates with thanksgiving and His courts with praise. Alam po natin na ang presensya ng Diyos ay handa pong makipag-commune sa atin. Handa po ang Panginoon na samahan po tayo sa gabing ito sa ating paglapit sa Kanya. And we thank God for the finished work of Jesus Christ. We thank the Lord for His victory on the cross. And as we desire to walk with Jesus, as we desire to walk closer with Him, alam ko po na ang Panginoon ay gustong-gusto rin po na lumakad kasama po tayo. Amen. Alam niyo po, ang una pong nais ng Panginoon sa atin, no? Ang una po nating dapat ma-realize na gustong-gusto ng Panginoon sa atin, hindi una yung ating ministry. No? Mahalaga po yung ministry natin, yung mga paglilingkod na ginagawa natin sa Lord. Pero ang pinakamahalaga po ay yung paglakad natin sa Kanya. Yung to be with Jesus. Amen? Yung makasama natin si Jesus. Yun po ang pinaka-priority natin. Amen? Yung si Jesus muna, yung time natin with Jesus. Yung walking with Jesus, yung following Jesus, yun muna po ang importante sa lahat. Amen? Kasi as we observe the Lord, habang tinitingnan natin, pinagmamasdan natin ang Panginoon, doon tayo tinitrain ni Lord. Saka pa lang, later pa, no, yung sending. Later pa yung sasabihin ni Lord na susuguin tayo para mag-minister. Kaya salamat po sa gabing ito na sinamahan niyo po kami to be with the Lord, to spend time with the Lord. Amen. In worshiping Him, in praising Him, and in prayer. Praise the Lord. I have here a children's song. Awitin po natin yung Walking with Jesus, and then after that, yung Walk in the Light of God. Amen. Kung alam niyo po ito, sabayan niyo po ako. It goes like this. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone.
Jesus along. Walking with Jesus along. Walking with Jesus along. Amen. Hallelujah. Napakasarap pong lumakad na kasama ang Panginoon. Amen. Walking with Jesus along. Hindi po alone na. Along. Amen. Ibig sabihin po ng along ay lumalakad ka kasabay ng Panginoon. Amen. Hindi po tayo nauuna. Hinahayaan po natin ang Panginoon na siya po ang mag-lead sa atin at siya po ang kasabay po natin sa ating paglakad. Amen. Kaya pagka kasama po natin ang Panginoon sa walk of life natin, ano man po ang mangyari, sabi nga po ng mensahe natin nung Sunday, no? When you invite Jesus in your life, hallelujah, when you are walking with Jesus along, amen, ano man ang mangyari, Jesus is there to save the day and to keep the party going. Wow! Ibig sabihin po nun, wala na po ang mga pangamba at takot sa buhay natin. Andiyan ang mga problema, darating yan. Amen? May mga ipapahintulot po ang Panginoon ng mga pagsubok, ng mga testing sa buhay natin. But when we are walking with Jesus, alam po natin na tayo po ay magtatagumpay. Everything will be okay. Amen? Pagkasama po natin ang Panginoon. Kaya, lagi po natin i-desire na mamuhay tayo na malapit sa Panginoon. I-desire natin na tayo po ay mamalagi sa Kanyang presensya. Amen? The place where we belong is in the presence of the Lord. Hallelujah. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. Sing it with me. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts, hallelujah. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Sing it again. You are holy. You are holy. He is holy. Holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. Sing it once again. You are holy, holy, holy. Lord, there is none like you. You
loud, church. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. Yeah, I sing your praises forever. Deeper in love with you, Lord. Deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. Lift it up. I sing your praises forever. Deeper in love, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. Once again, oh, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. I sing your praise. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Oh, here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Here in your presence, Lord, is where I belong. For in your presence, Lord, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. In your presence, God, I have peace. In your presence, Lord, I am strong. In your presence, Lord, I feel your warmth and
I belong. I found where I belong. In your presence, Lord. In your presence, Lord. Hallelujah. In your presence, Lord. Hallelujah, Jesus. In your presence, Jesus. Hallelujah. You are holy, Lord. As we say, Lord, na we belong in your presence. And we know, Lord, the benefits of your presence. Yet, we should also recognize that you are holy, that your presence is holy. And if you want to walk closer with you, if we want, Lord, to live close to you, to live in your presence, to dwell in your presence, hindi lang po kami maging conscious sa mga blessings ng presence mo. But we should always be aware of your holiness. And if you want to live, Lord, in your presence, we need to align ourselves, Lord, with your holiness, with your righteousness. Kailangan din po namin, Panginoon, mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. And we just want to thank you, Lord. Holy Spirit, salamat po for bringing us to this direction of walking in the footsteps of Jesus. Because our desire, Lord, is not only to receive the blessings of your presence, but also, Lord, we want to be transformed to be like Jesus. We want to be changed, Lord, in the likeness of Jesus, in His holiness, in His righteousness, in His love, in His mercy. At yun po yung way mo, Panginoon, para kami po ay manahan sa iyong presensya. Kami po ay mamuhay sa kapanalan mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Can we sing the song again? And let us recognize the holiness of the Lord sa kanyang presensya sa gabing ito. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy, glory to you alone. You are
You are good, Lord. You are faithful, Lord. You are perfect, Lord. You are holy, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Come on, church. We worship you, oh living God. We worship you, our holy God. Let's worship him. We worship you in the beauty of holiness. We worship you. We worship you in spirit and in truth, Lord. We worship you with holy hands. We worship you with our hearts cleansed. We worship you with clean mouth. We worship you with pure heart. We worship you. We worship you in the beauty of holiness. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Come on, church. Let's worship the Father. Let's worship him in spirit and in truth. Let's worship him with a pure heart, with a heart cleansed and purified by the blood of the Lamb. Hallelujah. As our hands are raised to him, hands that have been cleansed by the blood of the Lamb, as we sing praise to him, as we sing worship to the Lord, with our mouth cleansed by the blood of the Lamb. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord, in the beauty of holiness, with garments that is cleansed, oh Lord, by the blood of the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. Blessed be your holy name, Lord. Hallelujah. 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 We bless you, Lord. We give you praise, Lord. Father, we bless you and we give you praise. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Salamat, Lord, because we are welcome in your presence despite of ourselves, Lord. Because of your grace, because of the blood of Jesus, we can enter your presence, Lord. Salamat, Lord, dahil you are not dealing with us, Panginoon, on the basis of our wrongs, not on the basis of our sins. Because kung ganun po, Panginoon, ang dealing nyo sa amin, sino po ang matitira sa amin, Panginoon? But because of your compassion and your mercy that are new every morning, Panginoon, you have preserved us. You have preserved us. At salamat, Lord, sa mga plano mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa mga nais mo pang ipagawa sa amin, Lord. And as we stand in your presence, as we commune with you, Lord, we want to hear your voice. We want to hear the things that you want us to do. We are your servants, Lord.
And we will wait for your command. We will wait, Lord, for your direction for us. And we thank you, Lord, for bringing us, for tagging us along. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hindi mo kami initsapwera, Panginoon. But gustong-gusto mo, Panginoon, isama kami lahat. Isama kami lahat, Panginoon, sa paglakad mo. Isama kami, Panginoon, sa pagpapala mo. At isama mo kami lahat, Panginoon, sa pagbabago. Salamat, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, sa mga buhay namin. We will choose, Lord, to open our hearts. We will choose, Lord, to listen. We will choose, Lord, to do your will. We surrender, Lord, to your will, Lord. Hallelujah. We bless you. We worship you. We praise you, Lord, for your goodness and faithfulness. Continue, Lord, to speak to us and continue to anoint our prayers tonight as we pray for the church, as we pray, Lord, for the matters, Panginoon, the concerns, Panginoon, regarding your vision for us. Lord, we thank you. We glorify you. We praise you in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kakapasok pa lamang po sa ating live, welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor Willan Gagis, and I welcome you all po sa aming Wednesday prayer meeting, kung saan ito na rin po yung aming pinaka-midweek service. Kaya meron tayong worship, meron po tayong kaunting Word of God na exhortation po. Usually a review or karagdagan pong information, karagdagan pong mga insights sa message last Sunday. So last Sunday po ay pinag-usapan po natin ng isa sa mga account sa buhay ng Panginoon, kwento sa buhay ng Panginoon, ang first miracle na ginawa ng Panginoong Jesus. And isa ito sa mga kilalang-kilala, no? Alam na alam ng mga tao na isa sa mga kwentong sikat na sa Bible. Kasi nga ito yung unang miracle ng Panginoon kung saan si Jesus po, si Mary din na nandoon, yung kanyang ina, and then mga disciples ni Jesus were also invited in the wedding. No, this happened in Cana in Galilee. At nakita po natin sa kwento ay naubusan po ng wine ang wedding, kaya nag-alala po si Mary, ang nanay ni Jesus. At siya po ay lumapit kay Jesus at ini-inform po niya na naubos ng alak. So sabi nga po natin nung Sunday, perhaps because si Jesus Christ po yung masasabi nating pinakamalapit na taong nandoon. Although later na-mention po na kasama din nila yung mga ibang brothers ni Jesus, no? Si Mary, yung mga brothers niya, and then yung mga disciples nandoon. Pero siguro makikita natin yung close relationship ni Mary kay Jesus, being si Jesus Christ po yung panganay ni Mary. Okay, so alam naman na natin yan, no, na nagkaanak pa rin si Mary and Joseph after ni Jesus. So meron po mga biological brothers and sister si Jesus. So nakita natin dito yung close relationship ni Mary at Jesus. Being the panganay, no, the eldest, ay yung confidence niya na may maitutulong si Jesus, no, dun sa sitwasyon. Pero pangalawang context nun, because of the answer of Jesus. Kasi kung ang ibig sabihin lang ni Mary doon ay, anak, tulungan mo naman ako. Naubusan na sila ng alak, baka pwede kang bumili dyan o maghanap kayo, tulungan nyo naman kami rito. No? Kasi kung ganun lang yung pagkakaintindi ni Jesus sa pakiusap ng nanay niya, hindi ganun ang magiging sagot ni Jesus. Right? Pero yung sagot ni Jesus iba eh. Ang sagot niya, woman,
Anong kinalaman ko sa pagkaubos ng alak nila? Hindi pa ito ang oras ko. 'Di ba? Ang layo nung ano. Pag inanalyze mo yung sagot ni Jesus, ang layo eh, kung yung ordinary lang na meaning na anak, tulungan mo naman ako, baka may magagawa ka dito. Yung something human, human na level. Pero I think and I believe, no, because of the answer of Jesus, na iba yung laman nung yung request ni Mary. It's something supernatural, no? Na siguro dahil sa lala nung sitwasyon, kasi nga na-explain natin yung cultural background nung story, na mahirap po na malagay sa alanganing sitwasyon ng ang couple, no? Na maubusan sila ng supply sa wedding, ah, depende po sa kakayahan, sa financial capability nung kinasal, no? Pwede pong umabot ng up to 1 week ang haba ng reception, ng celebration. At ayon nga po sa mga historical records, may mga kamag-anak po na naghabla, no? Nagdemanda, inireklamo po yung mag-asawa dahil nga syempre katulad din sa atin dito, no, kahit sa kultura natin, pag in-invite natin yung mga kaibigan o kamag-anak natin, some of them will come from faraway places, 'di ba? Magta-travel pa sila. Tapos biglang pagdating nila doon, 'di ba, wala silang pagkain, walang walang ganito, ganyan. So, nakaka-frustrate at nakaka-disappoint po. Kaya napakalaking kahihiyan para po sa mga ikinakasal noon na maubusan po sila ng supply, no? Kaya siguro gano'n na lang kabigat yung sitwasyon at yung implikasyon nito doon sa mag-asawa, sa ikinasal, no? Kaya gano'n na lamang yung pag-aalala ni Mary na I believe na merong supernatural meaning yung kahilingan niya kay Jesus, na hindi lamang na, anak, tulungan mo ko in a human level. Hindi lang gano'n. Because alam din natin na kilala ni Mary si Jesus. Kilala niya ang pagkatao ni Jesus. Or would I say, ang pagka-Diyos ni Jesus. Because alam natin, no, na hindi niya naman makakalimutan siguro yun. Dinalaw siya ng anghel. 'Di ba? Dinalaw siya ng anghel, tapos may mga tao din na ginamit si Lord para i-confirm na yung ipinagbubuntis niya, yung panganay niya, is the Son of the Most High. No? That she will be overshadowed by the Holy Spirit, and she will conceive a son. And that she would call the name of that child Jesus, for he will save his people from sin. Diba? Yun ang sinabi ng angel kay Mary. Tapos nung dinala nila si Jesus sa temple, may prophetess doon, no? Merong pong mga tao na nag-confirm na si Jesus Christ yung ipinangakong Messiah. Okay? So, kilala ni Mary si Jesus. So, yung hindi imposible na yung kahilingan niya ay mayroong supernatural na meaning, no, na kahilingan na Jesus, magmilagro ka naman, gumawa ka ng something supernatural to provide for the supply of wine, no? Kaya yun po yung makikita natin bakit yun ang naging sagot ni Jesus, na woman, anong kinalaman ko sa wine? Hindi pa ito ang oras ko. At sinabi nga natin na yung ibig sabihin ni Jesus na hindi pa ito ang oras ko, ay hindi pa ito ang oras ko na gumawa ng spectacular na miracle na marireveal ang kanyang kaluwalhatian, o makikilala siya na siya yung Messiah. Okay? Pina-explain nga natin doon na bagamat sinabi niyo ni Jesus na para akala natin na walang gagawin ng Panginoon. Di ba? Doon sa sagot niya na, anong kinalaman ko dyan? Hindi pa itong oras. Para akala natin negative eh. Akala natin
in the negative yung sagot ni Jesus na tinatanggihan niya si Maria. Na kumbaga, hindi niya gagawin yung request ni Maria. Pero nakita din natin yung faith ni Mary. Na bagamat ganun ang sagot sa kanya ni Jesus, anong sinabi niya sa mga servants? Gawin nyo kung anong sasabihin niya. Do whatever He tells you. Ha? Gawin nyo kung anong sasabihin ni Jesus. Bagamat in the negative, yung sagot ni Jesus, na parang walang confirmation. Although, hindi mo rin masabi na yung confirmation na sinabi ni Jesus doon, walang confirmation pero reading between the lines, parang in the negative, na hindi niya, wala siyang gagawin. Pero nakita natin yung faith ni Mary at alam natin na yung pananampalataya ay nagko-qualify sa atin sa milagro at intervention ng Panginoon. 'Di ba? Ano naman yung pananampalataya na yon throughout the story sa Bible, yung mga na-encounter ni Jesus na nanampalataya sa Kanya, nagko-qualify sila for a miracle, for God's intervention sa buhay nila. So, ganun din ang nangyari kay Mary. No? Naniwala siya na may magagawa si Jesus doon sa sitwasyon. At wala na tayong narinig after that, no? Hindi nakipag-argue si Mary. She submitted her request to the Lord Jesus Christ and she allowed the Lord to decide. Ganon din po tayo sa gabing ito as we pray tonight, no? Binibigay natin yung mga request natin, bagamat meron tayong listahan ng mga concerns, may prayer list tayo, hindi yan final. Hindi final yan. Ibig sabihin, yung mga request na yan, sinasubmit natin sa Panginoon and we allow the Lord to decide kung ano ang kalooban niya. Amen? Basta sa atin, tayo po ay mananalangin ng may pananampalataya. Believing na may magagawa ang Panginoong Jesus sa mga inilalapit natin sa Kanya. Amen? That's the attitude. No? Napakaganda po ng attitude ni Maria dito. Pero, niliwanag po natin na hindi si Maria, hindi si Mary ang naging sanhi, ang naging, kumbaga, decision making dito. No? Yung factor kung bakit tinugon ng Panginoon yung pangangailangan. Hindi dahil nanay niya si Maria, kundi anong sabi po natin, this time, kaya niya sinasabing woman, sabi natin, it's not a disrespect, but iba na. Ngayong nagsimula na ang ministry ni Jesus, iba na yung level ng relationship nila ni Mary. Dati, nung hindi pa nagsa-start yung ministry ni Jesus, yun, nanay niya si Mary, kailangan niya mag-submit sa parents niya. But even nung bata siya, alam na ni Jesus ang identity niya Right? Kaya nga sabi niya nung nawala siya sa temple, at nung nakita siya ni Mary at ni Joseph na nandun sa temple, nakikipag-usap sa mga religious leaders, sa mga expert in the law. Sabi ni Jesus, hindi ba po dapat nandito ako sa bahay, sa tahanan ng aking ama? No, alam na ni Jesus yung identity niya. Nung teenager po siya, na hinandog po siya doon sa temple, na nag-attend sila ng feast, alam na ni Jesus ang identity niya. Kaya, I believe hindi po na-offend si Mary doon. No? Hindi po nakipag-argue si Mary kay Jesus. Wala pong naisama sa kwento na talagang sobrang nakiusap si Mary para i-persuade si Jesus sa kanyang kahilingan. After telling Jesus about the situation at pagsagot ni Jesus na this is not yet my time, pinaubaya niya sa Panginoon. Pero yung faith niya ay nandoon. Nung sinabi niya doon sa mga servants na do whatever He tells you. Sundin niyo kung ano sabihin ni Jesus.
No, hindi si Mary ang naging decision factor po doon kung bakit tinugon ng Lord yon. Kasi marami po tayong talata na nagsasabi na si Jesus during His ministry, earthly ministry, ay sa Ama po nakikinig. He receives the command from the Father. Ang mga ginagawa ni Jesus ay yun lamang nakikita niya na ginagawa ng kanyang Ama. Sabi niya, ah, ang mga ginagawa ko ay hindi saganang sa aking sarili, kundi tinutupad ko kung ano ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Oh, di po ba? So hindi si Mary kundi ang Ama. When Jesus received the approval, the go signal of the Father na go, gawin mo yan. Ginawa ni Jesus yung dapat niyang gawin doon sa sitwasyon na yon. So He turned water into wine. So nakita po natin na ang milagro na ito ay sikat na sikat kasi nga, sabi natin nung Sunday, maraming tao na may misunderstood itong talata na to, making it a license para po mag-inom. Ha? For license for alcohol consumption. Nasabi, bakit si Jesus? Angatwiran po yung mga pilosopo. Bawal bang uminom? No? Lagi nagtatanong yung mga mga manginginom na pinagbabawal ba talaga ng Bible ang pag-iinom? Bakit si Jesus gumawa siya ng wine? 'Di ba? So yan, ginagamit po nila yan na alibay o kaya naman lisensya para po mag-inom. Pero napakaganda po ng explanation natin last Sunday, no, na ano bang klaseng inumin ang ginawa ng Panginoong Jesus. And when we study the culture, we study the Hebrew and Greek word ng original na mga lengguwahe ng Biblia, makita po natin na hindi ho alcoholic, hindi po alcoholic drinks, no, ang ginawa ng Panginoon. Because uh, let me read to you yung mga reasons. Ang ganda po nitong sinamarize ko po ito eh. Okay? Sinamarize ko. Balikan ko lang po saglit dun sa notes ko. Okay, number 1. Jesus could not have contributed to the drunkenness of people in the wedding because Jesus was well aware of the Old Testament warnings against drunkenness. O, saan po natin makikita yung mga talata na yan na nagwa-warn sa atin? Okay? Proverbs 20 verse 1, Proverbs 23 verse 29 to 35. Basahin niyo po yan. Binasa niyo na po ba? Ayan. Proverbs 31 verses 4 and 5. Tapos Isaiah 5 verse 11. So, being si Jesus ay obedient and faithful Son of God, He would not have violated God's word. Hindi po niya lalabagin ang salita ng Panginoon. Yung mga warnings na yon in the Old Testament. Kasi nga kailangan niya maging perfect. Dahil siya po yung ihahandog no, na Lamb of God. So, lahat po ng aspeto ng buhay, hindi po nagkasala ang Panginoon, not even in this area. Maaring inaakusahan siya. No, when you read the gospel, ina-accuse po ng mga tao si Jesus because of associating with the sinners. Dahil nakikisalamuha siya sa mga makasalanan, ang bansag sa kanya, siya po ay lasinggero, glutton, matakaw, friend of sinners. Yun ang accusation sa kanya, yun ang bansag sa kanya ng mga tao. Pero wala pong katotohanan yon. No, kung i-analyze po natin ang buhay ni Jesus, hindi po siya nagkasala. Sumasama si Jesus sa mga tao, hindi po para, ito, may mention ko pa pala yan. Sumasama si Jesus sa mga tao, hindi po para i-condone yung kanilang makasalanang pamumuhay, but to call them to repentance. So again,
Hindi po alcoholic wine, fermented wine yung ginawa ni Jesus because he would not have contributed sa drunkenness ng mga tao. Hindi niya lalasingin ang mga tao because of these warnings from the Old Testament. Number 2, Jesus came to save the sinners. Ito na nga po yung sinasabi ko kanina. He reached out to them, but he did not participate nor condone their sinful living. Yes, sumasama ang Panginoon, lumalapit ang Panginoon doon sa mga makasalanan, sa mga tax collector, sa mga prostitute, no? Sa mga outcast of society, pero hindi po siya nag-participate at hindi niya kinonsinti ang makasalanang pamumuhay ng mga tao. Kaya pati po yung paglalasing, hindi po niya yun kukonsintihin. Gets po natin. Number 3, though the Greek word used for wine in this text is oinos, which is the general term for both fermented and unfermented wine, we should not be quick to conclude that the wine Jesus made was fermented or alcoholic. Hindi po dahil kasi ginamit na Greek word doon ay oinos na general term. Parang si Auntie Claire to, general general term. Hindi tayo dapat mag-conclude ng mabilis o na kaagad-agad na fermented yan, yung ginawa ni Jesus. Hindi. Bakit? Kasi sa kultura nila and even sa Old Testament, remember, yung time ni Jesus na yun, pasok pa yun sa Old Testament, ha? Pasok pa yun. Magsa-start pa lang yung New Testament sa kamatayan ni Jesus, sa Calvary. Okay? Doon pa lang magsa-start yung New Covenant. So, listen to this. The Jews also have a tirosh. Kasi yayin. Yayin yung Hebrew word for alcoholic. Okay? Or fermented. Pero meron din po silang term na ang tawag ay tirosh, a Hebrew word for sweet wine, new wine, and unfermented wine. And this is what the master of the feast was referring in his comment. Pansin niyo po, kaya kailangan napakahalaga, pag nagbabasa tayo ng Bible, basahin yung mabuti. Kasi doon yung makikita yung context eh. Katulad yung kanina, explain ko, yung sagot ni Jesus. O di ba? Supernatural yung hinihiling ni Mary because of the answer of Jesus. Ngayon, yung comment, pag ina-analyze mo yung comment nung master of the feast, na ang sabi niya, a host always serves the best wine first. Kasi nagulat siya, sabi niya, hala, bakit ngayon pa lang isa-serve itong best wine? Kung kailan marami nang nainom yung mga tao. Pati nga yung sinasabing drunk doon, hindi ibig sabihin lasing na yung mga tao. Ang ibig sabihin lang to, marami nang nainom yung mga tao. Kasi nga, ang ginagawa nila doon, yung poor wine, dinidilute nila eh. Kaya cheap na yun. Kaya poor wine ang tawag doon kasi dinidilute na nga nila. Kasi pag nainom na nila yung masarap na alak, yung expensive na alak sa simula, pag na-satisfy lang sila, pagka nakainom na, okay na kami. Ang isi-serve na ay yung poor wine, diluted na. Kaya hindi na nila mapapansin yun. Diba? Ngayon, nung natikman nung master of of the feast, yung sinerve na alak na miracle ng Panginoon, sabi niya, ang sarap nito Bakit ngayon lang to dinala? Ba't ngayon lang to nilabas? So, ang ibig sabihin po nun, yung ginawa ni Jesus na wine is the first class. Yun po yung sweet wine. Yun po yung new wine. Yun po yung unfermented wine na siniserve sa simula ng party. Okay? Number 4. The purpose of the miracle, tsaka ito na po yung talagang pinaka-the best na dito, na dapat makita natin. The purpose of the miracle is stated in verse 11. That is to reveal the glory of Jesus. That resulted for the disciples to believe in Him. Ang konteksto talaga, ang layunin talaga nung bakit isinulat ni John, ikinuwento ni John ang miracle na yun. Because I tell you
Yung Gospel of John lang ang nagkwento nung unang milagro na yun. Wala yan sa ibang Gospels. Sa Matthew, Mark, and Luke. Yung detalyadong ito na first miracle of Jesus was written by John. Si John, ang purpose niya kung bakit pumili siya ng mga outstanding miracles, 7, 7. Di ba, naalala niyo yun nung nandun pa tayo sa kabilang church? Doon sa F. Blumentritt. Pinag-aralan natin yung yung 7 IMs ni Jesus. Pito yan. No? 7 IMs, 7 miracles, 7 discourse ni Jesus sa Book of John. Ngayon, ang layunin niya dito is ipakita yung signs. Yung signs, yung mga miracles yun, pointing that Jesus is the Son of God, that Jesus is deity. Kaya opening pa lang nung book niya In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. To prove na God si Jesus, yun ang layunin. Kung nilasing ni Jesus yung mga tao at nagkasala yung mga tao, anong saysay nun, anong connection nun para patunayan na Diyos si Jesus? Remember, during this time, meron pong mga Greek mythological gods, ang Romans at saka ang Greek. At alam nyo ba na meron silang mga Diyos ng paglalasing? I-Google nyo po yan. I-search nyo sa Google. Sino ang Roman god of debauchery? Yung paglalasing po. Si Dionysus tapos si Bacchus. Tingnan nyo. I-search nyo ngayon sa Google. Bacchus. Tsaka si Dionysus. Yan po ang mga Diyos ng paglalasing. Imagine mo yung kung nilasing ni Jesus yung mga tao, what's his difference from those mythological gods that people are worshiping during that time? But Jesus is different from those idols. Jesus is really the Son of God who will lead people to holiness and righteousness. Hallelujah. Kaya di po niya lalasingin yung mga tao. Ang purpose po ng milagro na yon ay para ipakita ang kalwalhatian ni Jesus. And as a result, naniwala po yung mga alagad. Bakit? Bugtungan ko ng konti Kasi naniwala sila na si Jesus yung Messiah. This is consistent with the messianic prophecies in the Old Testament that the Messiah will usher in prosperity, which includes sweet wine. Kaya siguro si Maria din, dahil well-versed din itong mama ni Jesus sa Old Testament. Devout, follower ng Panginoon si Mary Kaya nga siya napili, di ba, na maging mother ni Jesus. Because she is a devout follower of the Lord. And she knows yung mga messianic prophecies in the Old Testament na ang Messiah, kapag siya ay naghari na, siya ay magiging prosperous, tapos kasama po doon sa prosperity na yon ang pag-provision ng sweet wine. Basahin niyo po ang Amos 9, verses 13 and 14, and Joel 3, verse 18. Yes po. Kasama po sa power ni Lord ng Messiah ang mag-provide po ng sweet wine. Okay? So, yun po yung sa akin pong pag-aaral at pag-exegete ng talata natin, hindi po talaga yan lisensya para tayo po ay mag-inom. Kaya kapatid, may mga comments akong naririnig, no? Nako, pinatatamaan yata ako ni pastor. Mga kapatid, to be honest po, alam po ng Diyos ang puso ko. Bakit? Matagal ko naman pong alam na nagiinom ang karamihan sa atin.
'Di ba? May mga kapatid tayong alam na alam ko naman po nagiinom. Ang tanong ko po sa inyo, sa 3 taon ng church na ito na alam kong nag-iinom kayo, may narinig po kayo sa akin? May narinig po 'pag nagpo-post po kayo ta's nakikita ko, may bote ng alak, may inom kayo, may narinig ho ba kayo sa akin? Nag-comment ba ako do'n para ipahiya kayo? Nag-message ba ako sa inyo o kaya nakarinig kayo sa akin verbally na nire-rebuke ko kayo, na pinagsasabihan ko kayo? 'Di ba wala? Hinintay ko po ang pagkakataong ito kung saan ni-lead tayo ng Lord dito sa talata. Kung sasabihin niyo po na pinatatamaan ko kayo, tingnan niyo po yung pinag-uusapan dun sa verse. Alak naman talaga yung pinag-uusapan dun eh. Kung iba yung pinag-uusapan tapos ipinasok ko yung pag-iinom, yun pa baka po pwede niyo pang sabihin talaga na pinatatamaan ko kayo. Hindi rin naman ako nagpangalan, di po ba? Alam niyo mga kapatid, kung nakafocus lang kayo doon sa, ay, pag-iinom. Ang iniisip nyo pa rin hanggang ngayon, how much kaya? Hanggang gaano kaya karami yung pwede kong inumin? Kung, kung yun pa rin ang iniisip nyo hanggang ngayon after listening to the message, kapatid, you're missing the point. You're missing the point. Okay? Pag pakinggan nyo po uli yung mensahe, balikan nyo po uli yung recording natin. And allow the Holy Spirit to speak to you. Mangusap po ang Panginoon, mag-reflect po kayo doon sa mensahe ng Panginoon at tanungin niyo po, anong pinagagawa ni Lord sa akin? Anong gustong sabihin ni Lord sa akin sa mensaheng ito na diniscuss natin nung Sunday? No? Kasi nga sabi ko nga po sa inyo nung Sunday, ano po yung paalaala natin? Kapag tayo po ay nakakaramdam ng urge para uminom, because I understand, yung iba po sa atin na nasanay na sa pag-inom, mahirap po talagang maalis kagad yan. At kapag yan ay tinigil nyo, yung tinatawag na withdrawal syndrome, ma-experience nyo yan eh. Halimbawa, nasanay na kayong magsigarilyo, nasanay kayong mag-drugs, nasanay kayong mag-inom ng alak. Pag tinigil nyo yan, normal po sa sistema ng katawan natin na makakaramdam po kayo ng withdrawal syndrome. Ibig sabihin, hahanap-hanapin nyo, mag-a-adjust po yung katawan nyo. Kasi nakasanayan nyo na nga yung habit eh. Diba? Pero every time na tayo po ay nandyan ang alak, may access ka sa alak kasi may party or inaalok ka, tanungin mo muna ang sarili mo. Anong reason ko bakit ako iinom ngayon? O tanungin natin, ito bang gagawin ko makakaluwalhati sa Diyos? Mapapapurihan ba ang Diyos sa gagawin ko? Ito bang gagawin ko na to, mapapalapit ako sa Panginoon? Bakit ako iinom? Para magsaya, para maging masaya. O ibig sabihin ba nun, yung kasiyahan mo, hinuhugot mo sa pag-iinom. Pag walang alak sa party, hindi ka na magiging masaya. O, questionable po yun eh. 'Di ba? Birthday mo, birthday ng anak mo, birthday ng pamilya mo. Pag walang alak, hindi magiging masaya. Kaya kailangan mag-serve ng alak. 'Di ba? May problema sa idea na gano'n eh. Sa thinking na gano'n na pag walang alak hindi masaya. Ta kasi tayo ang source ng joy natin, ng happiness natin si Lord eh. Yung presensya ng Lord eh. Kaya kung hanggang ngayon kapatid, alak pa rin na nagpapasaya sa'yo, there's something wrong. There's something wrong. Dapat pag-isipan po natin yan. And then, iinom ba ako? No? Yung bang tukso na to na iinom ako, eh, ako ba ang kumokontrol?
doon sa alak? O ako ang kinokontrol ng alak? Na may addiction ka pa rin. Kaya kapag nakakita ka ng alak, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Talagang anong-ano ka, parang uhaw na uhaw ka na parang nando ang lakas ng tukso na kailangan uminom ka. Kasi kung yan po ay addiction, kailangan po nating maging mapalaya eh. Diba? Kailangan natin ma-set free dyan. So, hindi po tayo iinom para dahil yan ang reason natin mag-cope up, may problema ako. Para makalimot ako. Kapatid, hindi mo naman na-address yung problema eh. Kahit isang timbang alak pang inumin mo, kung hindi mo talagang pag-iisipan ng problema mo, hindi mo yan ipapanalangin, hindi mo haharapin yan at gagawa ng, hihingi ka ng wisdom sa Lord for solution, hindi masosolve yan eh. So, hindi solusyon ng alak sa problema. Ipag-pray natin ngayon. Diba? Ngayong gabi, pag-pray natin, hingi tayo sa Lord ng guidance, ng wisdom para ma-solve yung problema natin. Hindi yung tatakbo tayo sa alak for coping. No? So, yan po. Tapos, yun nga, kung hanggang ngayon ang niisip mo pa rin, hanggang gaano kaya karaming alak ang pwede kong inumin? Kasi, alam mo, ang mga tao, yung bang laging naghahanap ng exemption, laging naghahanap ng butas, laging naghahanap ng parang hanggang saan ang kaya kong gawin na hindi ako magkakasala. Yung mga kapatid, para ka naglalaro niyan eh. Pag inanalyze mo yung attitude na ganyan, para ka naglalaro. Para ka naglalaro. Parang hindi ka seryoso na sumunod sa Panginoon. Ano bang mawawala kung titigilan na? Ano ba ang mawawala? 'Di ba? Kung talagang tuloy-tuloy ka nang susunod sa Panginoon. 'Di ba? Christian would often ask, can I do this? Can I eat this? Can I go there? Puro ganun tayo eh. Perhaps, sabi ko nga po, the right question to ask is, hindi yung ano ba ang mga pwede kong gawin para maging masaya. Para pasayahin ang sarili natin. Kundi, ano kaya ang mga kaya kong bitawan, i-give up, i-sacrifice, para mapasaya ang Diyos. Yun dapat ang hinahanap natin, Lord, ano pa ba sa buhay ko? Yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa'yo, na dapat ko nang bitawan, dapat ko nang alisin, dapat ko nang isuko, para mai-align ko ang sarili ko sa'yo. Para mabago ako. Para ma-honor kita sa buhay ko, para mapasaya kita. Yun dapat ang dinidesire natin. Yun dapat ang hinahanap natin, mga kapatid. So, spiritually speaking, napag-usapan po natin, pero may isa pang side. May isa pang side na hindi ko na-discuss last Sunday. And I'll just be quick, no? I-add ko lang po ito. Yung health. Yung health reasons. Okay? Dahil po sa kalusugan. May tinatawag po tayo na blood alcohol concentration or BAC. Oh. Hindi po ako disclaimer, hindi po ako expert, hindi po ako nagwo-work sa medical field. Hindi po siguro akong authority to best explain this. Pero ito po ay mula sa mga credible sources na ni-research ko po. Kayo din, pwede po kayong mag-research sa sarili ninyo. Punta po kayo sa Google at tingnan nyo, may mga ibibigay doon na effect of alcohol in health. Type nyo doon. Effect of alcohol in the body, ganyan. Tapos may mga lalabas doon na na sagot.
May mga ano doon, may mga hospital, may mga association doon, health association na mag-explain, and they are the authority para mag-explain. At doon ko din naman to kinuha, okay? I-verify nyo na lang. So ito, BAC, blood alcohol concentration. Ibig sabihin, pag uminom tayo, katulad ng pagkain, yung mga sustansya dyan, yung mga minerals dyan, pumapasok ho sa ating dugo. Okay? Bini-breakdown yan ng ating sikmura, dadaan po sa ating atay, tapos pupunta sa dugo natin. Okay? Ganun yung proseso, di ba? Pagkain, kahit gamot, gamot, iinumin natin yung gamot, bi-breakdown siya dyan, dadaan sa atay natin, and then pupunta sa dugo natin. Okay? Ganun ang proseso. So, ang alcohol din, kapag ininom natin yan, pupunta sa tiyan natin, i-breakdown yan, pupunta sa atay, dadaan sa atay, pupunta sa dugo natin. Okay. So, mapupunta yung alcohol sa dugo. Ngayon, kapag tinest po yung dugo natin, yung versus yung dami ng dugo at yung alcohol na content sa dugo natin, may mga levels po yan. At yung mga levels na yon ay may iba't ibang epekto. Depende po sa level nung dami ng alcohol sa dugo natin, may patindi ng patindi yung epekto nito sa ating katawan. Okay? So let's give an example. Itong level na to, mababang level, 0.05 grams or percent is likely to cause a feeling of well-being. Yun pala. No? Meron naman pala talagang safe level ng pag-inom. Kaya nga sabi natin nung Sunday, wala po tayong makikita. I'm just being honest, no? Hindi po ako yung bang magiging parang sabihin natin na dahil hindi naman ako talagang umiinom, tapos dahil para lang pasunurin kayo o magaya kayo sa akin, gagawa ako ng isang doktrina o isang policy o rule dito sa church na hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, I would rather be faithful to the Word of God. Yung faithfulness natin na sa salita ng Panginoon. Hindi tayo gagawa ng isang doktrina na wala sa Bible. Hindi supported, hindi malakas ang backup ng Word of God. Wala naman po talaga. Oo. Wala hong prohibition. Wala hong nagbabawal sa atin na uminom ng alak. Kasi part siya ng blessing ni Lord, part siya ng celebration, part siya ng messianic prophecy ng Panginoon. Sweet wine. Diba? New wine. Unfermented wine. Pero kahit po tayo ay makainom, may certain level talaga, even science nagsasabi, merong safe level ng pag-inom, yung moderate drinking. Hindi lang natin alam paano natin iti-test ito. Diba? Kasi 'di ba ngayon yung sa breath analyzer nila na kapag nahuli ka ng traffic enforcer, tapos ipabubugahin ka. Sa ibang bansa may ganun sila Pinabubuga po sila doon sa isang aparatos, no? Para malaman po yung alcohol content sa dugo mo. So yan po. 0.05 is likely to cause a feeling of well-being. Masarap sa pakiramdam. Nakaka-relax. Likely effects are being talkative, more relaxed, and more confident. So yan po sa safe level. Pero eto na po, pag tumaas na po yan, 0.08 gram percent is likely to make you at risk of impaired judgment and reduced inhibitions. So habang tumataas po yung alcohol content sa katawan natin, lalo pong nai-impair, napaparalyze po yung ating pag-iisip, yung muscles natin, yung pagkilos natin, na-impair po siya. Lalo na pag pumunta na ng 0.15 gram percent is likely to put you in a risky state. Likely effects include slurred speech, hindi na matuwid siya. Hindi ka na diretso magsalita. Diba?
impaired balance, so di mo na maibalansa yung katawan mo, and coordination. Kaya delikado na po mag-drive, no? Doon po sa 0.08 sa ibang bansa, pwede ka nang mahuli, no? You're at risk, sabi po dito, risky state likely effects includes slurred speech, impaired balance and coordination, unstable emotion, and possibly nausea and vomiting. Yan. May pagsusuka na po. Oh, unstable emotion. Paano kung meron kang may anger management ka, tas iinom ka pa, nawala ka na sa control. Kaya makita mo mga tao nagiging violente, nag-aamok pagka sila po ay nalalasing. Yan nasa na sila. Maaring nandito na sila sa 0.15 gram percent. Ito pa. 0.30 gram percent will put you at high risk with likely effects to be inadequate breathing, hirap ka nang huminga, unable to walk without assistance, loss of bladder control, yung iihi ka na ng iihi, and possible loss of consciousness. Pwede kang mawalan ng malay. Ito na, huli na. Pag umabot na sa 0.30 gram percent is likely to put you in a coma or result in death. Ay, nakakamatay pala to. Ngayon, ito po, iba-ibang effect ng alcohol sa tao base dito sa BAC na to. Yung tama na term, 'di ba? Yung tatamaan ka na, ma-intoxicate ka na. May 5 factors pala na dapat maintindihan tayo. So number 1, magkaiba po ang tama ng alcohol sa babae at lalaki. Mas less daw kasi yung tubig sa katawan ng mga kababaihan, kaya mas madali po silang tamaan, ma-intoxicate. Pangalawa, yung timbang ng tao. Kasi nga parang gamot yan, di ba? Pag nagre-reseta yung doktor, kino-consider yan yung weight mo. Because of the dosage ng gamot na ipe-prescribe sa'yo. Ganon din pala alcohol. Depende sa timbang mo, kung mas mabigat ka, mas matagal ka na malalasing. Okay? Pero, hindi mo namamalayan yun kasi ang dami mo nang ininom pero hindi ka kagad nalalasing kasi nga mabigat ka. Pero ang dami ng malalagay ka na sa peligro dahil nga doon sa minention natin na concentration ng alcohol sa dugo mo. Number 3 is medication. Kung kayo po ay umiinom ng gamot tapos na sinabayan nyo pa ng pag-inom, minsan may kontra, minsan po kung may alcohol content din po yung medication na maaring mapabilis po ang pagkalasing nyo. Number 4, alam na alam to ng mga manginginom, kapag hindi pa po kayo kumain at walang laman yung tiyan nyo, mas mabilis po kayong malasing. Number 5, yung dami at bilis ng pag-inom. Parang sabi ko, nakakatakot po talagang maging manginginom ako. Kasi naobserbahan nila, pag nagsa-Starbucks kami, parang kalalapag pa lang hunong drinks ko. Naubos ko na kagad. Paano ko naging lasinggero? Ang bilis kong uminom. Tapos hindi ko namamalayan, ang dami ko nang nainom, pero wala pang effect kasi mga 1 oras yan bago mag-take effect. So ang dami mo nang nainom, hindi mo na-feel na hindi ka pa nalalasing. Tapos i-consider mo pa yung ibang factors. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabi yan para maging lisensya po sa pag-inom o tinuturuan ko kayong mag-inom. But if you want to manage, lalo na po dun sa nais nyo pong unti-unting alisin ito at nahihirapan po kayo, simulan nyo po ipag-pray, Lord, give me self-control. At kung may pagkakataon talaga na hindi nyo matanggihan, may mga sitwasyon na ayaw nyo ma-disrespect yung mga tao na nag-aalok sa inyo, you can take it. Pero alam nyo nasa safe level po kayo. Okay? And then, eto na po, ano po yung mga health problems na related po sa alcohol consumption? Ayan, risk of cancer, liver disease, yan ang number 1 po. Atay talaga ang tatamaan sa inyo. May isa akong vlogger na yung medical technician, yung nagtitest ng mga dugo, ganyan. Nagkakaroon daw ng peklat.
every time na iinom ka ng heavy alcohol, nagkakaroon ho ng peklat sa liver. At kada inom-inom kayo ng inom, dumadami ng dumadami ang peklat na yan sa liver. Kasi ang alcohol, yung yung dami ng alcohol na pumapasok sa katawan, foreign yan sa katawan eh. Foreign yan, kumbaga alien yan sa katawan natin. So, pinahihirapan nyo po ang inyong atay sa kaiinom. So, chronic consumption can lead to liver inflammation. Mamamaga po ang inyong liver, tapos pwede kayong magtamaan ng hepatitis, at ito nga yung scarring na sinasabi ko, nagkakapeklat yung cirrhosis. Cardiovascular system, magkakaroon kayo ng sakit sa puso, o bababa po yung immune system nyo, maapektuhan po yung brain and mental health nyo. Kasi ang alcohol acts as a central nervous system depressant. O kung kayo po ay naging addict na sa pag-inom, yung katawan po ninyo nasanay na dyan, maapektuhan na po yung brain and mental health nyo. Bone health, kaya mas madaling tamaan ng osteoporosis and fracture. Tapos, reproductive and metabolic health. May effect din po. So mga kapatid, anong naitulong talaga ng excessive, yung pag-iinom na paglalasing sa katawan natin? Hindi po kalooban ng Panginoon yan, kasi ang katawan po natin ay templo ng banal na spirito. Kaya kung sisirain po natin ang katawan natin, hindi ho nalulugod ang Diyos sa atin. Wag ho nating sirain ang katawan natin sa pag-inom. Tapos pagka nagkasakit tayo, ang nahihirapan din naman po yung mga kapamilya natin. Dagdag gastos, 'di ba? Kaya po, mas mabuti po iwasan na po natin, isuko na natin sa Lord. O ito, kasi itodo na natin, last po. Pastor, paano yan? Sinasabi ni Paul kay kay Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy 5:23, no longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments. O, ibig sabihin, si Timothy lagi pong nagkakasakit. And possible po na yung sakit na yon ay cause ng hindi malinis na tubig na iniinom. Okay? Yung pagkakasakit niya ay related po sa hindi malinis na tubig. Kasi sila naman nung panahon na yun, ancient time, wala naman silang nawasa. Wala namang mga mineral water doon na binibenta na nasa bottle. Walang mga absolute na mga tubig doon. 'Di ba? Galing sa ilog, galing sa bukal, galing sa balon. So, hindi pa ganun ka ang isip ng tao sa mikrobyo nung time na 'yon. So itong si Timoteo, si Pastor Timothy ng Ephesus, nagkakasakit because of unclean water. Kaya ang sabi po, pinayuhan siya ng ama niya sa pananampalataya ni Pablo. Sabi niya, wag lang tubig ang inumin mo. Ang gawin mo, uminom ka rin ng konting wine para ma-purify yung tubig, maging malinis. Kasi ang wine po during that time is known for disinfectant. Panlinis po siya. Let me give you an example. Let me cite an example. Naalala nyo yung Good Samaritan? Nung tinulungan po niya yung taong binugbog, anong ginawa niya doon sa Luke 10 verse 34? He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. When he set him to his own animal and brought him to an inn and took care of him. Bakit? Kasi nung panahon na yon, na wala pa talagang maunlad na technology and medical science, pero sa kanila, alam nila na ang wine, dahil nga may alcohol content, ito po ay disinfectant. Naalala ko tuloy yung Paul, yung sponge na kay Jesus, no?
sour wine yun eh. 'Di ba? Kasi nga pang-disinfect yun eh. Panlinis yun do sa CR. So, the context of Paul telling Timothy to drink a little, little. Again, hindi po inuutusan ni Paul si Timothy na maglaklak, no? Kundi ang purpose nung sinasabi niyang uminom ka ng kaunting alak ay para sa kanyang tiyan. No, ma-purify yung mamatay po yung mga mikrobyo doon sa tubig na iniinom nila na hindi malinis para hindi magkasakit si Timothy. Therapeutic. For medicine ang purpose ng alak na piniprescribe, pinapayo po ni Paul kay Timothy. So again, mali na naman, no? Hindi po lisensya para mag-inom. Basahin natin ang context ng Biblia para maunawaan natin. Okay? So, sabi ko nga po, hindi po tayo kinokondemn ni Lord. Bakit dinadala tayo ng Lord dito sa topic na to? Hindi po para patamaan kayo. Hindi po para saktan ang kalooban nyo. Kaya ho, inaalaw ni Lord na marinig natin itong mensahe na to, walking in the footsteps of Jesus tayo eh. 'Di ba? Kasi gusto sabi nga natin, ang desire natin, maging kawangis ni Jesus, mabago tayo. Walang kinokondem ang Panginoon. Nung nilapitan niya yung mga lasinggero, nilapitan niya yung mga prostitute, nilapitan niya yung mga tax collector, hindi kinondem ng Panginoon yung mga yun. Kundi, yung paglapit niya doon, sinabi niya ang katotohanan para anyayahan po silang magsisi. Para i-invite po sila na magsisi, magbalik loob sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Imbis na yung iniisip na, ako yata yung pinatatamaan ni Pastor. Hindi, ang isipin mo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord na hindi ka niya pababayaan, kukonsentihin dyan sa paglalasing mo. Yung addiction mo sa alak, hindi ka niya pababayaan na manatili ka dyan. Mahal ka ng Panginoon para sabihin niya ang mensaheng ito sa'yo because He is inviting you to repent and to follow Him. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. So, sa paglakad mo sa Panginoon, babaguhin ka niya. Mahirap, parang Pastor, parang hindi ko kaya, mahirap. As you walk with Jesus, i-empower ka ng Holy Spirit to overcome. Hallelujah. So, patuloy ka lang, kapatid, na lumakad sa Panginoon at ang Diyos ang bahala sa iyo. Isang araw, malalaman mo na lang, wala na yung wala na yung panlasa mo sa alak. Mapait na yung panlasa. Hindi mo na siya gusto. Hindi mo na siya hinahanap-hanap. And I want to hear your testimony, kapatid, na binago ka ng Panginoon at gagamitin ka ni Lord para yung mga lasinggero ding iba, madala mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. The Lord bless you, kapatid. Ngayon pong gabi, ilaan po natin yung nalalabi nating time to pray for our church discipleship system. Pag-pray po natin ang ating mga leaders, mga members. Tuloy-tuloy po tayo sa ating tribes, sa ating pong meeting. Minsan po, hindi magkatagpo-tagpo ang schedule, pero go lang. No? Kung kailan available, bawi. No? And then pag-pray po natin ang evangelization ng San Juan City, Barangay St. Joseph, yung 4Ps natin, yung PNP Bible study natin and Sunday service sa kanila. And then last, kailan ba to? Monday, galing po ako ng BGC, umattend po ako ng fellowship ng mga PVEP volunteers sa NCR. Grabe, ang dami po. Punong-puno yung namin, yung Victory Church, no, do sa BGC. At hopefully po this coming school year,
starting this June ay makapagsimula tayo sa mga school sa pagtuturo po ng values education upang mag-invest tayo ng Word of God, magtanim tayo ng Word of God sa mga estudyante para may maani po tayo mga kaluluwa. Pag-pray po natin ang ating mga departments, wisdom and guidance sa ating mga leaders, mga bagong leaders natin, mag-grace si Lord, new ministries and heads, yung mga baguhan po na bisitang dumating sa atin ay makasama po natin at pag-stay po sila sa church. Pag-pray natin yung may calendar of activities, tapos yung mga may holiday po tayo ngayong weekend. So, ipag-pray po natin yung mga retreat, no? Tsaka yung ibang activities ng church dito po sa holiday, May 1. No, healing for the sick and then blessing upon our partners, supporters, and givers. The Lord bless you as you pray. Amen.
sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. Yes, Lord, we belong in your presence. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne, I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. Thank you, Lord, for your message tonight. And if you want, Lord, to live in your presence, to stay close with you, Panginoon, we ought to recognize and be aware of your holiness. And we thank the Holy Spirit for bringing us, Lord, closer to you, transforming us, O Lord, to your likeness. Inaayos mo kami. Pinaprocess mo kami, Panginoon. Nililinis mo kami, Lord. Tinatanggal mo, Panginoon, yung mga bagay na hindi kaaya-aya, Lord, sa aming buhay. Yung mga bagay na nagkukos, Panginoon, para hindi kaming lubusang makasunod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagkilos na ginagawa mo sa buhay namin. We appreciate your work, Lord, to make us righteous, to make us holy, Lord. Upang sa ganon kami po, Panginoon, ay manatili sa presensya mo at tanggapin ang kabuuhan ng iyong mga pagpapala. Tanggapin ang kapuspusan ng iyong presensya sa aming mga buhay. At tanggapin, Lord, ang pagkilos mo upang gamitin kami, Panginoon, sa mas dakila pang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Thank you, Lord Jesus. We give you glory. We give you praise. We give you honor, Lord, for what you have accomplished tonight. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much po for staying with us and for joining us for our prayer meeting. See you again po sa darating na Wednesday at sa darating pong Sunday. Magkita-kita po tayo sa ating service, communion service natin sa darating na Sunday. The Lord bless po.